Sa mga bago, manood ko dyan huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video para mas sipagan pa natin ang paggawa. Salamat. Xingzhou. Ang pinakamalakas ay igagalang at lahat ay lalaban. At nakakita ako ng maraming mga mandirigma ngunit mayroon lamang ilang mga swordsman. Ang swordsman na nagmamarcha sa walang bisa na lampas sa mundong ito at nasakop ang lahat ng mga lupain. Ang alamat ay ito ang panghuli landas ng pagsasanay. Iyon ay maaaring masira ang mga limitasyon ng katawan ng tao upang makamit ang kawalang kamatayan. Kilala bilang Immortal Swordsman. Ako, si Yezuan, ay natrick ng aking pamilya upang masira ang aking dantian. At dahil dyan, sa pamamagitan ng pagkakataon, pumasok ako sa kaharian. Magsanay ng mga diskarte sa tayback. Mayroon akong isang pamamaraan dito, gusto mo ba, nais malaman ito? Sa oras na ito, gagamitin ko ang aking tayback upang patunayan ang aking pangalan. At paano ang paglalakbay sa immortalidad ay wala? Ang kumpanya ng kababaihan. Mahal ko ang aking kapatid. Ang aking mahalagang kapatid na babae. Kasama siya, at At dinala tayo sa lugar ng Qingcheng, City Jiang Kingdom. Yeklan Temple. At makikita natin at maririnig ang boses ng isang matanda na nag-aanunsyo, narito ang dakilang nakatatanda. Yezuan, ang kanilang henerasyon na prinsipe ng pamilya ng Ye, ay walang talento o merito. Mula sa sandaling ito, si Prince Yezuan ay natanggal sa kanyang posisyon. Siya lang ngayon ang bagong prinsipe. At makikita ang mga taong tuwang-tuwa. At may narinig silang tinig galing sa isang babae na nagsasabi na para sa anong dahilan. Ang aking kapatid ay nakikipaglaban para sa mga karapatan sa pagmimina para sa aming pamilya sa Nanshan, at gumagamit ka ng isang walang batayang dahilan upang alisin siya sa kanyang posisyon. Hindi ba ito kapatid ni Yezuan? At ito ay pinapakilala sa atin na ang nakakabatang kapatid pala ni Yezuan ang babaeng ito. At maririnig natin ang boses ng isang lalaki na nagsisibing. Hanggal ka maglakas loob na tutulan ang nakatatanda. Hindi mo talaga alam kung ano ang nangyayari. Pinanganib ng aking kapatid ang kanyang buhay para sa pamilya sa loob ng maraming taon, hindi makatarungan para sa pamilya na tretuhin siya ng ganito. At makikita natin na sinampal ng isa lalaki yung nakakabatang, kapatid ni Yezuan. At makikita natin ang hanggal na siya lang na nagmumungkahi na kung hindi mo iginagalang ang mga matatanda. Kung nilalabanan mo ang mga matatanda sa publiko, mapaparusahan ka ng 30 years na pagkabilanggo bilang isang babala sa iba. Ginugulo niya ang Astral Hall, huwag kang magpigil, nakuha ito. Utos ng hanggal na siya lang, sa lalaki. Makikita natin na hinawakan sa buhok ang babae, at sapilitang pinalalabas sa Astral Hall. Merong maririnig na isang boses na sumisigaw na gaano ka manggahas. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot upang hawakan ang aking kapatid? Mabilis itong gumalaw patungo sa lalaki habang nagsisibing. Mayroon ka bang isang hiling bago mo makita si San Pedro? At makikita nga natin sa sobrang sarap ng sipa ng ating bida na papaluhan na lang ang hanggal. At makikita natin na habang inaapak ng ating bida, ang ulo ng hanggal na tauhan niya lang. Yezuan, gaano ka manggahas na sakta ng aking mga kalalakihan? Napapaisip ang hanggal na siya lang, na kung bakit. Ano ang ginagawa niya dito? Hindi ba ako nagpadala ka ng isang tao upang patayin siya? Mahirap ba ito gawin? At makikita sa mukha ng ating bida, at sinabi niya wala siyang pakialam kung sino ang kasamahan niya. At makikita natin na walang kaano-ano kay pinaslang ito ng ating bida, nagpapahiwatig na wala siyang kinakatakutan. Kung hinawakan niya ang aking kapatid na babae, siya ay papadala ko kay San Pedro, sa impyerno na wala sa oras. Yezuan, ikaw ay isang pinatalsik sa trono bilang prinsipe, gaano ka kapaangas na pumapatay sa publiko. At makikita nga natin ang malakas na pag-atak na gagawin ng hanggal na matanda, sa ating bida at nang nakalapit na ito sa ating bida, di man lang natinag ang ating bida, buong-buo niya na sinalo ang atak ng hanggal na matanda, sa sobrang lakas ng sabayan, nila ay napa-atres bahagya ang ating bida. At makikita ang dalawang tao na nagsasabi na, ang dakilang elder ay isang tunay na ikapitong baitang na Imperial Chi Realm. Pero si Yezuan, ay nasa ikalimang baitang, lamang 2 larangan ang layo sa nakatatanda, ngunit bahagyang mas mababa siya. At napapaisip na lang ang hanggal na matanda napakalakas ng lakas ng pakikipaglaban ng ating bida ngunit pinutol niya sa pagsasabi na hindi. Walang ano-ano ay nagsalita ang ating bida na ang pinatalsik na prinsipe. Mukhang ang mga matatandang hanggal ay tumatanda at nalilito. At sabi ng hanggal na matanda na siya lang ay isang bagong gising na napili, siya ang nararapat na tagapagmana ng pamilya ng Ye. At napapaisip ang ating bida sa sinabi.
Nang hanggal na matanda na ang mga napili, na pinapabore ng lupa at ng langit ay may mas mababa sa 10 sa kanila sa buong kaharian ng Jiang, lahat sila ay malakas. Dahil siya lang na ang bagong prinsipe ayon sa mga patakaran at upang kumbansihin ang mga tao. Hindi niya dapat tanggihan ang hamon ng isang miyembro ng pamilya. Hinahamon ko siya. Hamon. Oo, ngunit kailangan nating pumunta sa arena ng buhay at kamatayan, maglakas loob ka ba? Tanong niya lang na may halong pang-iinsulto. At ipinapaliwanag sa atin dito sa loob ng pamilya ng Ye, kung mayroong isang hindi mapagkasundo ang salungatan sa loob ng pamilya, maaari itong malutas sa arena ng buhay at kamatayan. Kapag nasa entablado ka, responsibilidad mong mabuhay o mamatay. At makikita sa mukha ng ating na hindi siya natatakot at sinabi niya sa hanggal na siya lang na bakit hindi. Pero pumunta na tayo sa arena ng buhay at kamatayan ngayon. Na may pang-iinis na mukha. At napapaisip ang hanggal na siya lang anong problema niya. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? O tiwala ba siya na maaari niya akong patayin? Isang buwan mula ngayon, panunood ang mga elder, at maglalaban tayo hanggang sa kamatayan. May mga saksi, kaya huwag sabihin na nagbabalak kami laban sa iyo. Na may pagyayabang na tuno. At bago umalis ang ating bida matapang niyang pinagbantaan ang hanggal na siya lang oo. Papatayin kita. Nang umalis na ang ating bida, makikita na nagmungkahi ang hanggal na elder sa hanggal na siya lang kung sigurado siya dito dahil kung lakas lang pag-uusapan lamang ang ating bida sa kanya. Nagsalita ang hanggal siya lang na nagising na ako, ang aking kaluluwa ay hindi pa pinagsama sa aking katawan. Sa loob ng isang buwan, walang sino man ang makakatapat sa akin sa loob ng Chingcheng. At lumipat ang eksena sa ating bida na nagtatanong sa kanyang kapatid kong, masakit ba? At sinabi ng kanyang kapatid na hindi ako nasaktan. At tinanong si Yezua ng kanyang kapatid kung bakit niya timanggap ang labanan sa buhay at kamatayan kay Yelang. Sigurado ka ba na may halong pag-aalala? At sinabi ng ating bida na huwag kang mag-alala, mananalo ako poprotektahan kita, hindi kita hahayaang mabuli sa kanila muli. At sinasabi ni Linger sa kanya kapatid na wala siya silb maaari lamang siyang maging isang pasanin ng kanyang kapatid. Para din na mag-alala si Linger pinatulog na ito ng ating bida. At napahaste na lang ang ating bida habang naaalala nung sinugod siya ng mga kalalakihan. At makikita na maraming mga nakahandusay ba mga bangkay at habang ang isa ay sikol-sikol ng ating bida habang tinatanong niya ito kung sino ang nagpadala sa iyo dito na pumatay sa akin. Maririnig ang tawa ng lalaki habang ito ay umuubo at sinabi niya sa ating bida na ang iyong dantian ay nasira sa akin kahit napapatayin mo ako ay magiging basura ka magpakailanman. At bumalik sa kasalukuyan napaisip ang ating bida tila na ang mga kalalakihan na itim ay ipinadala ng mga hanggal na elder. Pinang-anib ko ang aking buhay para sa pamilya ng Ye, at ngayon, nais nilang patayin ako. At may kinuha ang ating bida sa loob ng kanyang damit habang sinasabi na ina, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang aking kapatid at pagalingin siya sa kanyang karamdaman. At makikita ang singsing na para nagre-react sa ating bida. Hanggang dito na lang muna salamat.